At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang nakakagulat na balitang sumalubong sa buong bansa ngayong araw matapos na biglang aprubahan ng Korte Suprema ang isang warrant of arrest laban kay President Coutinho Norte Jr. na ikinagulat ng kanyang pamilya lalo na ng mag-asawang Marcos. Ayon sa mga ulat, ang hakbang na ito ay may kaugnayan sa mga kasong ipinupukol sa kanila kaugnay ng mga hindi pagkakaunawaan sa mga legal na usapin na nagsimula pa noong panahon ng kanyang ama. Ayon sa mga eksperto, isang hindi inaasahang kaganapan ng pagpapalabas ng warrant lalo na't ang kasong ito ay matagal nang pinag-uusapan sa mga hukuman. Ang mga abogado ng mag-asawang Marcos ay nagmungkahi na ang aksyon ng Korte Suprema ay isang hakbang na may malalim na politikal na konteksto na nagdudulot ng agam-agam sa kanilang pamilya. Isang opisyal mula sa Malacanang ang nagsabi ng administrasyon ay maghahain ng kanilang mga apela upang hindi tuluyang matuloy ang pag-aresto kay President Marcos. Samantala, inihayag ng mag-asawang Marcos ang kanilang pagkabigla at ang kanilang labis na pagkakabahala sa biglaang desisyon ng Korte Suprema. Ayon kay First Lady Lizata Nasmags, hindi nila inaasahan ang naturang hakbang at patuloy nilang pinapaboran ang isang legal na solusyon sa pamamagitan ng tamang proseso. Inaasahan nilang may papaliwanag nila ang kanilang panig sa mga darating na araw. Samantala, ang mga taga-suporte ni Pangulong Marcos ay nagtipon sa harap ng Korte Suprema upang ipahayag ang kanilang saloobin at magsagawa ng mga protesta laban sa pag-aproba ng warrant of arrest. Tinututulan nila ang desisyon na ayon sa kanila ay mayroong mga politikal na motibo. Habang patuloy na sinusubok ang mga legal na hakbang, nakatangan ang buong bansa sa susunod na magiging pag-unlad sa kasong ito. Patuloy naming susubaybayan ang mga pangyayari dito at magbibigay ng mga karagdagang detalye sa mga susunod na oras. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan at kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Insidenteng napatay, ikaw ang tinatawagan, hindi ba? Is that correct? Sa'yo nagbe-verify. Hindi hindi naman po lahat. Meron lang pong instances na ipapa-verify sa akin, Mr. Chair. Yun lang. May mga instances na nagpapa-verify sa'yo. Pwede bang Opo, malaman bibira kung sino nagpapa-verify sa'yo? Gaya ng sinabi ko, minsan po magtatanong sa akin si Den Sap Bongo. Sino? Den Sap Bongo po, Mr. Chair. Sap Bongo. Opo. And then, Kung, halimbawa, meron pong nangyari, itatanong lang sa akin, anong background nito? Parang ganun, Mr. Chair. Ako naman po, hingi ako ng report, then bibigay ko lang po sa kanya. Yun lang po ang ginagawa at ko. pagkatapos niyang ma-verify, anong sunod na hakbang ang ginagawa ninyo? Hanggang doon lang po, Mr. Chair. Ako po, tatanungin ko lang po yung region kung meron silang report or hingi lang po ko ng report. Pero kanina kasi, sinabi mo at pinatutuhanan mo yung salaysay ni Colonel Garma na there was a reward money in the implementation of the war on drugs. Sinabi mo yung kanina at sabi mo naniniwala ka at sinasabi mo rin na totoo yung reward money at naririnig mo. Although, hindi mo sinabing ikaw ay nakatanggap ng reward money. Hindi ka ba nakatanggap ng reward money? Hindi po, Mr. Chair. Never? Never po, Mr. Chair. Never? So, kung naniniwala ka na merong reward money, saan ba maaaring nanggagaling itong reward money na ito? Sa iyong opinion. In your expert opinion as a seasoned police officer who is in the thick of the fight against illegal drugs, sa tingin mo, saan nanggagaling itong iyong reward money na sinasabi? Mr. Chair, hindi ko po alam yung kung sa... Hindi mo alam kung saan nanggagaling pero naniniwala ka na mayroong reward money. Narinig ko lang po, Mr. Chair, yung about sa reward money. Pwede bang ikwento mo sa amin paano mo narinig? At ilang beses mo narinig kung totoong narinig mo lang? Actually, Mr. Chair, narinig ko lang po sa mga... Kanino mo narinig? Sa mga, ano rin po, mga
pulis din po na mga kasama ko, Mr. Chair. So in other words, dahil narinig mo siya sa mga pulis na mga kasama mo rin, ang ibig sabihin, may katotohanan na meron talagang reward money. Kahit may kasabihan, if there is smoke, there is fire. Naniniwala ka ba sa ganon, Colonel? Ano po? Ano? Pakiulit po. Wala naman kasing lalabas na kwento gaya ng nabanggit mo na naririnig mo. Sabi mo, naririnig mo. Tinanong kita, ikaw ba'y nakatanggap ng reward money? Sabi mo, hindi. Ikaw ba may narinig? Sabi mo, oo. Dahil ikaw mismo nakarinig mula din sa mga kasama mong mga membro ng PNP. Tama? Kwento-kwentuhan lang po, Mr. Chair. Okay. Kung kwento-kwento lang yan, kanino kaya, pakisabi mo nga sa amin kung kaninong kwento mo narinig yan? Actually, yung passing ng mga kwento lang po, Mr. Chair. Kasi hindi ka panipaniwala na hindi mo alam na merong reward money because may kasabihan, no? If there is smoke, there is fire. Sang-ayon ka ba sa ganon? Opo, Mr. Chair. Okay. Ngayon, dahil alam mong merong reward money at hindi mo naman ito dininay, in fact, nung tinanong ka, pinatotohanan mo na ang sinabi ni Colonel Garma ay may katotohanan. Although wala kang experience dahil ito'y naririnig mo lamang. Tama? Opo, Mr. Chair. Okay. Now, would you have any idea and can you educate us, kami, no? Doon sa area where maraming pulis o membro ng PNP ang namatay, no? Karamihan sa kanila ay napatay ng riding in tandem. Iba ang balita, ang haka-haka ay napatay sila ng kapwa pulis din nila, no? Bakit kaya nagkakaroon ng ganong klaseng krimen na kung saan pulis ang sunod-sunod na namamatay? Ano sa iyong palagay? Mr. Chair, tungkol po sa namamatay na pulis. Yes. Bakit kaya maraming pulis na namamatay? Actually, wala po akong data niyan, Mr. Chair. Narinig ko lang din po, Mr. Chair. Yung mga may mga Maaaring incident. wala kang accurate statistics kung ilan yan, pero hindi lingid sa iyong kaalaman na meron pong mga pulis na pinapatay. Hindi ba? Opo, And- Mr. Chair. I believe na itong mga napapatay na pulis ay may kinalaman o mayroong involvement o mayroong kaugnayan sa mga illegal na mga gawain, kagaya ng illegal drugs. Hindi ba? Meron pong ganun. Therefore, dahil may mga civilian, pusher and user na mamatay na involved sa droga, meron din pong namamatay na mga miyembro ng PNP because of drugs o may involvement o kaugnayan sa droga. Ano ang maaaring conclusion na pwede nating isipin noong mga panahon na yun? Meron po talaga mga ganong incident, Mr. Chair. Merong? May mga ganong incident po, Mr. Chair. I know. Kasi napapanood mo sa TV, sa news, nababasa mo sa dyaryo, nakikita mo sa social media. Hindi naman tinatago yun. In fact, magugulat ka sa dami. But when I ask you kung alam mo kung gaano karami, mukhang hindi mo alam kung ilan yung exact number. The reason why I'm asking this, Colonel, kasi ayon sa salaysay ni Colonel Garma, ikaw ang nasa sentro nitong implementasyon ng gera kontra sa droga. Sibilyan ito, pero kung titingnan natin yung records, sila ay merong kinalaman sa illegal drugs.
And pardon my ignorance if I will conclude what I read, what I saw, and what I heard, I would probably say na ikaw ang utak ng lahat ng ito. At kung meron dapat managot, walang iba kundi ang utak. That's why I'm saying, pardon my ignorance. Kasi ito yung aking wala ho akong makuhang tamang basihan sa sinasabi nyo na wala kayong kinalaman. So, ayan, Colonel Leonardo, sa aking palagay, ay marami pa hong dapat patunayan natin tungkol sa kaugnayan ninyo dito sa sinasabi nating war on drugs, which resulted, unfortunately, to extrajudicial killings, either intentionally or accidentally. So, yun lang ang aking opinion. Now, may tatanong din ako kay Colonel Garma. Colonel Garma, ano bang nag-udyok sa'yo na ikaw ay magbigay ulit ng supplemental affidavit? Meron bang nag-pressure sa'yo? Wala pong nag-pressure, Mr. Chair. Wala I'm bang just pumilit sa'yo? Wala po, Mr. Walang Chair. nagtumakot sa'yo? Wala po. Ito ay buong puso mong ginawa dahil sa iyong kagustuhan na maglabas ng katotohanan. Tama po ba? Yes, Your Honor. Okay. Now, sa inyong experience bilang Chief of Police ng SASA, no? Yes, yes, Mr. Under your watch, would you still remember kung ilan yung namatay? Under your watch. Hindi ko na po maalala, pero definitely more than 4 siguro po. And all these deaths ay may investigasyon o may report kayo. Yes, Mr. Kasi Chair. automatic naman yun. Basta Yes. may death o merong insidente, may report naman kagad Yes, yan. sir. di ba? Napaprocess din po ng SOCO. What about, do you have any information as to the scalawags in your jurisdiction? Meron ka bang kilala na considered to be a rogue PNP member or a scalawag? Mr. Chair, during my time as station commander, yung pong mga pulis na inaayawan po ng station commander, sa akin po ina-assign. Napapatino naman po. Bakit kaya sila inaayawan sa ibang station commander? Matitigas po yung ulo kasi, Mr. Chair. So, in other words, yung matitigas na ulo ng mga PNP members, ito po'y mga lalaki. Yes, Your Honor. Ang nagpapalambot sa kanila ay babae. Ang ibig sabihin, nagpapalambot ng ulo. Kasi matitigas ang ulo kanyo eh. Hindi po ba? Basta, Mr. Chair, yun po yung naging, parang naging kasanayan po sa unit na pag walang may gusto from schooling, bumabalik po sa Davao City at walang may gustong kumuha, sa akin po nilalagay po lahat ng mga pulis na may problema po. At tumitino naman. Napapaayos naman Kapag po, sinabi Mr. niyong may Chair. problema, ano ho kaya ang problema nila? Sila ba ay extortionist? Sila ba ay nagre-recycle ng droga? Yung ba ang ibig mong sabihin, Colonel? Hindi naman po. Yun po yung nag-absent lang po. Minsan hindi po maayos magtrabaho. Ganun po. Okay. Nabanggit nyo sa inyong unang sinumpaang salaysay na merong reward money. Di Yes, po ba? Mr. Chair. Kayo ba'y nakatanggap ng reward money? Yes, Mr. Chair. Pwede bang malaman magkano iyong natanggap? At kung bakit ka nabigyan ng reward money? 20,000 lang po yung Para sa anong reward yun? Anong accomplishment yun? pag pong namatay po yung involved sa illegal activity po. Ito ang sinasabi mo, ang pusher. Pusher or other
criminals po na habitual or recidivist, meron din po binibigay po kung Basta patay. yes, Mr. Chair. So kung hindi patay, no, tinamaan lang, walang premyo yon, walang cash reward yon. Wala po, Mr. Chair. So yun ang sinasabi nyo na reimbursement lang ng operational expense. Yes, Mr. Chair. Now, who determines, as to your, sa iyong experience, who determines kung sino ang dapat mamatay? Wala pa, Mr. Chair, kung minsan hindi naman napaplano kasi result siya ng police operation and nababalita naman po sa news. So, automatic, tatanungin lang naman sa area mo ba yan, ma'am? O sir, sa area mo ba to? Tatanungin yung background nung namatay. Yun lang po ang determination. And then, But as far as So ang ibig sabihin, kahit to, walang kinalaman ang pulis, basta may namatay sa area nyo, may reward yun. Hindi naman po, i-validate, i-confirm naman po So ng you have territorial to- police. You have to tell the person that is validating the incident that kayo ang gumawa nun. Ganun po, So it is an kailangan encounter aminin sa nyo police. na kayo ang nag-operate at kayo ang nakapatay doon, kaya para kayo ay may reward. Ganun po yung sistema, Mr. Chair. Sa buong karir mo sa PNP, Colonel Garma, how many times have you received a reward money? Parang 3 o 4 na beses lang po yun, Mr. Chair. So pagka nakakatanggap ka ba, ito'y binabahagi mo rin sa iyong mga kasamahan? O para sa iyo lang yun? Binibigay ko diretso dun sa mga nag-operate po, Mr. Doon Chair. sa mga nag-operate, yung Yes, baga, Mr. Chair. yung trigger man. Team kasi when they move, like, ngayon araw na to, ito yung team ng operatives, ganun po. And then, ganun po ang ginagawa. So ang reward is shared by, mabuti kung lahat ng hepe kagaya mo. Di ba? Sinishare ka nyo. Sabi mo, sinishare mo, binibigay mo sa operatiba. Yes, Mr. Di ba? Chair. At don't you think that particular gesture encourages them more to kill? Parang Yes, posible po, Mr. Chair, but minsan po nakikita ko rin na during legitimate operation yung takot nila kasi there are really times talaga na actual encounter shootout talaga, sir. Okay. So talagang hindi naman natin sinasabi na walang encounter, na walang nanglaban. Kasi gaya nga ng lagi natin sinasabi, basta drug lord, hindi naman magpapahuli ng buhay yan. Lalaban yan. What is appalling is the fact that people who die are the street peddlers of drugs. Ito yung mga small-time pusher. Ito yung mga small-time users. Kaya nakakalungkot eh. Di ba? Buhay yung mga drug lord na nagbebenta at nagdadala ng droga, patay yung mga nagbebenta ng droga para sa kanila. And to me, just like what I shared in my opinion with Colonel Leonardo, my opinion also is that because you were complicit in granting rewards, it now inspired the operatives and other rogue police officers to do more so that they can earn more. Yun ang nakakalungkot na ano dito sa usapin, dito sa war on drugs na ito. Hindi po natin sinasabing hindi maganda ito. Maraming achievements ang war on drugs ito. Ang hindi maganda ay marami ring namamatay. Because we don't want the country to be perceived as the extrajudicial capital of Asia. Extrajudicial killing capital of Asia. EJK. Nakakalungkot kung ganun ang ating sitwasyon.
Kaya, Colonel Garma, I'm sure hindi ka magsasawang magbigay ulit ng affidavit dahil wala namang limit yung bibigay ng katotohanan sa investigasyong ito. So, that's it for me for now. Congressman Acop, you're the next interpolator. Thank you, Mr. Chair. And before I proceed to the issue at hand, may I ask NAPOLCOM, yung po bang administrative cases doon sa Baybay Leyte Detention Center on appeal? Yes, Your Honor. Yung administrative aspect of the case. Yes, Your Honor. Ang nag-appeal sila Sila po. na dapat hindi ma-demote, ganun po ba? Yes, Your Honor. Now, would it be true if the administrative case is on appeal, it means that the case is reopened altogether Yes, Your and heavier penalties can be meted out? Yes, Your Honor. Yes. It can be done that way. Depending on the pieces of evidence that will be submitted or gathered. Yes, Your Honor. So pwedeng hindi sila ma-demote, pwedeng dapat sila ma-dismiss from the service. Yes, Your Honor. As soon as we get the records from the NBI, it can corroborate the existing evidence, Your Honor. Thank you. Thank you, Vice Chair. Colonel Garma, na-mention po niyo sa inyong affidavit, first affidavit, na pinatawag kayo po ni former President Duterte May of 2016. And ang requirement niya, ihanap mo siya ng opisyal na membro ng INC who is a good intelligence officer. Tama po ba? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Would you know if yung sinabit mong pangalan nag-report kay former President Duterte? Yes, Your Honor. Yes. And Yes. sino po yung opisyal na yun? Nirekomenda po ninyo? Colonel Leonardo po, Mr. Chair. And before I proceed further, Colonel Garma, tumawag na po ba sa iyo si former President Duterte? Tumawag po. Tumawag? Tumawag na po ba siya sa iyo? Yes, Mr. Chair. How many times? Once po, Mr. Chair. Ano po ang pinag-usapan ninyo kung po pwedeng malaman? He explained to me yung pong pinaintindi niya sa akin kung bakit Iglesia ni Cristo yung pinahanap po niya, Mr. Chair. Okay. And Colonel Leonardo, kayo po ang in-endorse ni Colonel Garma kay Presidente. Did you have a meeting with the President in July of 2016? Actually, na-meet ko po siya last week of June, Mr. Chair. Ha? Na-meet ko po, No, did you have a meeting after Colonel Garma has endorsed your name to the former president that you met with the president sometime in July 2016? ang pagkakalam ko po, Mr. Chair, last week of June, Mr. Chair. Hindi ba last week of May? Tinitesting ko lang yung kung magsasabi ka ng totoo. Alam ko naman na last week of May yung meeting ninyo eh. And you're not forthright with your answer. Ang meeting ninyo kay Presidente last week of May. Di ba?